Nag-iiyakan na pala yung mga pink ngayon. Nag-iiyakan na sila lahat. Please, can you give them tissue? Pakipasa ang tissue sa mga pink na nag-iiyakan ngayong mga panahong ito. Ayan. Bibilhin ulit ni speaker rin. Magpupundo ulit si speaker ng pera dyan. Kung kaya niya, oo. Magastos si speaker dyan ng pera ulit para doon punduhan ng mga tao na bago. Wait lang. Ang tanong dyan, unang-una, siya pa ba ang speaker? Siya pa ba ang speaker ng 20th Congress? The Senate actually put the House of Representative in its proper place. O sige, gusto ninyo? O sige, kung para ma-pull off nyo ito, grabe-grabing pangungurakot ang kailangan nyong gawin. Ayoko mag-trial kasi bababuyin dyan si Inday eh. Exactly. Alam na natin yung mangyayari dyan. Magpapresent sila ng mga iba't ibang ebidensya. At yung mga evidence na yon, alam naman natin style nila, clips, di ba? Tapos, here we are, tayo, like sa atin, we will spend our time debunking those, di ba? Pero, what do you think, the mainstream media? They are not covering, they are not really going to the nitty-gritty of why the 2005 GAA is called the worst and most corrupt budget in history. Wala naman silang ganong pagtakal eh, di ba? They're so horrified with the 612 million confidential funds na hindi pa naman final yung notice of disallowance. Talagang meron silang concerted effort kung paano sila gumalaw. Academe, yung religious groups, yung, alam mo, different groups, pati yung Makati Business Club, di ba? Parang, sabihin na matrak na investors, paano sa 2020, paano yung gaan na illegal or worse? I mean, hindi ba mas nakatakot-takot yun? So, we can really see the hypocrisy of these people. Alam mo, Joey, ngayon lang ako parang, during my day off, tinitingnan ko ulit yung No Limit Angere at saka El Filibusterismo. Sabi ko, kaya pala classic talaga tong books na to eh. Kasi because of the hypocrisy of these people, the elites, those so-called educated ones, napaka-ipokrito talaga niya. Kaya we should continue to speak up. Wala tayong ibang maasahan. Let's continue to speak up. Ako, no, yung dito sa impeachment na to, sabi ko nga, kasi di ba nagsalita si Inday, tapos parang si Inday sabi niya, ako, I want bloodbath. Yung mga lawyers ko, yung mga abogado ko, and those people who are helping her are saying that they want the impeachment to be dismissed, but personally siya gusto niya ng bloodbath. Yun yung sabi niya. But of course, I know that Inday, when she was saying that out of anger. Of course, since Inday hired lawyers, I'm pretty sure si Inday mag-yield siya sa kung ano yung payo ng abogado niya sa kanya. So therefore, if you're going to really approach the impeachment trial, ang pinaka-prudent talaga na choice is for the impeachment to be junk. Yung bloodbath kasi, that's really going to benefit Inday Sara politically. Yes. Kasi syempre, makikita natin kung paano lumaban si Inday Sara, and I'm pretty sure that Inday Sara is going to do it with flying colors. Mahusay naman talaga rin makipagbardagulan yan eh. However, that will serve the political interest of Inday Sara. But definitely, that's going to be bad for the country. Why? Because everyone is going to be glued on the impeachment drama. Yes. And we would not be able to focus on things that really matters, you know, sorting out the budget. Kasi aabutan niya ng pagka nagkaroon ng impeachment, aabutan niya ng budget season. How about the other issues also? Yung SONA, ang SONA ni BBM, magsasona siya. Tapos parang may pending yung, di ba, parang may pending yung impeachment trial, di ba? Parang, how are you going to address the nation with something that is very divisive, that is, kumbaga, pending? And another thing, Joey, I would like to give you credit din talaga, no, sa October pa lang last year, sinabi mo yung Duterteista vote. You were the very, I remember ikaw talaga yung isa sa pinaka nagsabi doon na, I don't like also Salvador, or whatever, sino pa yun. Pero let's show our force. Pakikita natin sa kanila yung lakas natin. And I think, I would really say that after the 2025 elections, yun talaga ang pinakita ng tao. Ikaw, tayo, lahat, especially Visayas and Mindanao, and of course, the local advocacy voting, the men in uniform, we really spoke up loud and clear. And it was very, very clear. At clear talaga natin sinabi na sa ginawa ninyo kay PRD at kay sa impeachment na to, talagang wala talaga kayong future, you know? It was really a true show of force. Of course, there are some questions and all, but nandun na tayo. Pero the fact na yung Visayas at saka Mindanao ang
top 10 talaga or including Amy and ano, na talagang PDP laban talaga, PDP endorsed candidates talaga, Duterte endorsed candidates talaga. That is a very, very big statement. Kaya itong nangyayaring 18 votes na to. So now our politicians are thinking, or if I'm going to do something, I might lose Visayas and Mindanao. And I Exactly. Diba? Kasi may exhibit na tayo at saka yung men in uniform. Alam mo yun? I mean, may exhibit na tayo, Joey. And, you know, that's why, guys, alam nyo, may mga differences. It's normal. May pagkakaiba talaga tayo. That is given. That is normal. Those who don't like Amy, sure. Ako, personally, ang support sa kanya is just based on what she's doing. Okay? There's no loyalty there or whatever. We can agree to disagree. It's fine. No problem. It's healthy. No problem. Pero focus tayo doon sa pag-point out ng totoong mga problema na pilit nilang tinatabunan. Nag-iiyakan na pala yung mga pink ngayon. Nag-iiyakan na sila lahat. Please, can you give them tissue? Pakipasa ang tissue sa mga pink na nag-iiyakan ngayong mga panahong ito. Ayan. Buti nga sa inyo. Alam naman nila na walang patutunguhan tong impeachment na yan kasi nga politically nga harassment ito ni Speaker. Then may legal infirmities yan, yung kaso na yan. Bakit pa nila hindi nila dinidismiss? Sana yan in order to please Malacanang. Okay. Pero dito nga, dinidribble nila. Ito nga, napagbigyan tuloy. Parang binibigyan tuloy nila ang mga congressman ngayon na mangurakot. Bibilhin ulit ni Speaker yun. Magpupundo ulit si Speaker ng pera dyan. Kung kaya niya, oo. Maaaring gusto niya itawid nila sa 20th Congress kasi nga mauubusan na sila ng oras dito sa... Pagka tinawid nila yan ng 20th Congress, magiging prejudicial yung question. So ngayon, kasi di ba yung sagot doon sa mga issues ng Senate has something to do with the 1-year bar rule and yung crossover. Yung crossover na yun, malupit yun. Kasi kailangan mong tanungin lahat ng membro ng 20th Congress kung gusto ba nila. Exactly. And by then, gagastos si Speaker dyan ng pera ulit para doon punduhan ng mga tao na bago. Wait lang. Ang tanong dyan, unang-una, siya pa ba ang Speaker? That's the first question. Siya pa ba ang Speaker ng 20th Congress? And I don't think mahihirapan siya dyan na siya yung maging speaker kasi sa ngayon gumagastos na siya para bilhin niya kung sino man yung mabibili niya na para gawin siyang speaker And at the same time, nagastos na naman siya para to maintain the consensus na ituloy yung impeachment. So, this is going to be ako for me, itong ginawa nila nito, the Senate actually put the House of Representatives in its proper place. O sige, gusto ninyo? O sige, kung para ma-pull off nyo ito, grabing pangungurakot ang kailangan nyong gawin. I don't think it's gonna be very easy for them to, kasi aside from power play, aside from pulling up budget, ang laking task nito. Yung ginawa ni Martin na February 5 na pinull off niya yung impeachment that time, nakalaki-laking pera ang inabot niya dyan. Halos mag-fall apart na nga yun yung time na yun doon pa lang, ang dami nang nagalit na tao, ang laki ng political cost noon. Yeah. Pagkatapos, would you be able to repeat it again? I don't think it's gonna be I don't think it's gonna be a walk in the park for them. Half dead na talaga yan Kasi the only way for them to really convince itong mga tao sa 20th Congress, which is, by the way, a new set of congressmen. Sabihin natin na kung sabihin natin na bibilin yan lahat bibilin lahat yan ni Tambi, tingin mo hindi yan hihingi ng something that is more than what he had given noong February 4? Kasi by now, pag binili niya yung mga congressman na yan, the congressman would argue na, what if I'm going to agree with what you want na ituloy natin tong impeachment? Yeah. It has to be something that would cover the political cost that I am going to spend here. Kasi pag nag-agree ako dyan na ituloy yan, may tama sa akin yan sa susunod na eleksyon. Yeah. Pinagdasal ko na lang na magdesisyon na agad ang Supreme Court regarding sa final ni Attorney Torion, para matapos na ito. Kasi yung crossover, Di ako positive na magdedesisyon ng Supreme Court agad-agad. Daming public interest cases na walang update.
lahat nito nasa Supreme Court na. Dapat sila na ang sumagot. Bilisan na nila yon, yung sa GAA. Kung hindi aksyon na ng Supreme Court yung issue doon sa GAA, magiging president lang yan sa 20th Congress na tinan mo. Nagastos na nga lahat ng ano eh. Nagastos na nga lahat. Okay lang to. Wala namang desisyon ng Supreme Court. Sige lang tayo. Para bang ang sugat, pag hindi mo ginagamot, lalala. Diba? Ang medicine dito yung Supreme Court kailangan niyang damutin to kasi ito yung nagiging problema ng bansa. No. Sa GAA walang desisyon. Sa PhilHealth wala pa rin desisyon. Sa pang mga issue wala pa rin. Yung kay PRRD na habeas corpus hanggang ngayon 6 na buwan na ilang buwan na si PRRD sa dahig, walang desisyon. I mean, may mga sugat na hindi gumagaling kasi hindi nila ginagamot. Magdi-deliberation na naman ang 20th Congress sa National Expenditure Program, no? Mag-i-start na yan pagkatapos ng SONA. Tangkatutak na naman ng mga insertion dyan. Kasi bibilhin na naman ng Speaker yan. Itagdagan na naman ang budget ng district allocation para papabor sa kanya. And mag-iingay ulit ang Kongreso para awayin si Inday Sara. And ngayong araw nga, nabalitaan namin na nag-file na naman sila ng 600 million plus na kaso sa COA. Hindi matatapos yan. Ngayon, napapahiwatig si BBM na i-crossover ang impeachment. Parang, meron siyang, ito ang gusto ko, i-crossover, tuloy-tuloy ang impeachment para walang pag-uusapan itong buong taon na to na naman, kundi VP Sara, impeach VP Sara hanggang December 31 yan. Yun lang ang pag-uusapan. Walang patutunguhan itong bansa na to. Gusto nila yan yung parang nakahang lang yung nakadribble lang yung impeachment. Kasi pag yung impeachment nakahang na ganyan, ang attention ay na kay Inday Sara. So it's gonna be less on them but more on Inday. So gusto nila yan. Pagka dinismiss mo kasi yan, off the hook na si Inday, so ibig sabihin it's everybody's game na. And it's very likely na sila yung nasa administration, sila yung tatamaan ng lahat ng brunt, ganyan. So ayaw nila yon. So I think itong 50-50 na to is a compromise between doon sa mga senador na talagang gusto nang i-dismiss ang impeachment complaint because that is the right thing to do, but also at the same time getting at the right side, getting at the good side of Malacanang. Kaya reasonable rin naman yung amendment na ginawa ni Cayetano. So kumbaga parang yun na yung pinaka-compromise. Ako yun nga, sana sana na-dismiss na lang, pero okay na rin to kaysa naman mag-trial kasi ayoko talaga ng trial. Joey, you forgot another variable. The oligarchs and the Americans may budget unlintik na yan, pero the Americans do not want the impeachment anymore. Too costly. Parang hindi na ito yung suggested action. So itong impeachment na nangyayari na to, it's purely local. Ang pakikialam ng mga Amerikano was the election. Yun ang sabi ng mga ibong matatalinhaga. Kiko ba? Yan. Joey, so may pag-asa na si Pulong maging president, maging House Speaker. Sabi ni Tita Inday, ang sabi ng ibong matalinghaga ay sumisipa si Pulong. Hindi ko alam kung matutuloy pero sumisipa siya. So that's also a good thing. Kaya nga sabi ko yung eme ng yung eme ni Martin Romualdez na meron siya 280 na support. Yung boto nga nakuha ng impeachment 240 lang pagkatapos ngayon 280 sa suporta sa'yo. Si Bok Frasco nga ayaw na sa'yo 'di ba? So hanggat hindi nilalabas ni Martin Romualdez yung listahan ng mga congressman na sumusuporta sa kanya, hindi yan totoo. Eme lang yun si Martin. So I think things are looking good for us, but let us not be complacent. Let us not lower our guard. But I would say that this is a win. And once in a while we deserve to sleep to sleep happily. Ayan, we deserve to sleep smiling.
this is one of those days na na ganon.